Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Pahayag ito mismo ng Pangulong Marcos Jr. Ano ba ang sakit na nararamdaman niya? So, title, meron akong diverticulitis. Marcos Jr. diretsang ipinaliwanag ang kanyang kalagayan. Personal na inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dahilan ng kanyang biglaang pagdaan sa medical observation matapos niyang sabihin na siya ay may diverticulitis. Sa isang video na inilabas ng Presidential Communications Office, sinabi ng Pangulo na malaki na ang ipinagbago ng kanyang pakiramdam at maayos ng kanyang kaligayan kumpara sa nakaraang oras. What happened was apparently I now have diverticulitis, sabi ni Pangulo. Ipinaliwanag din ng Pangulo na ang naturang kondisyon ay karaniwan, lalo na sa mga taong dumaranas ng matinding stress at sa mga may edad. Hindi yung may edad, may mga may edad na nga, lalakas pa eh. Pwede yung stress siguro. It's a common complaint amongst people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Kasabay nito, tiniyak ni Marcos Jr. na hindi delikado sa buhay ang kanyang kondisyon at wala umanong dapat ikabahala ang publiko. It's not a life-threatening condition, sabi ng Pangulo. Sa parehong panayam, sinabi rin ni Pangulo na malayo na ang kanyang pakiramdam ngayon kumpara sa bago niya maobserbahan ng mga doktor. Sabi ng Pangulo, I'm fine, I'm feeling very, very different from what I was feeling before that. Naayos na yung problema. Nauna nang kinumpirma ng palasyo sa pamamagitan ni Claire Castro na ang Pangulo ay sumailalim lamang sa medical observation bilang precautionary measure na discharge na at nakabalik na sa ospital. Bilang pagtatapos sa mga kumakalat na chismis, pabirong sinabi ng Pangulo, the rumors of my pagpanaw, death, are highly exaggerated. So, ano ba yung diverticulitis? Hindi naman niya ipinaliwanag kung ano yung diverticulitis. Kailangan mabuti na lang may Google. So, ginoogle ko. Diverticulitis. Ito, inflammation or infection of small pouches or diverticula in the digestive tract, usually the colon, causing sudden lower abdominal pain, often left-sided, fever, nausea, and changes in bowel habits. Example, diarrhea or constipation. It's caused by these pouches developing potentially due to low fiber, high fat diets, and sometimes whole forms releasing bacteria. Treatment involves bowel rest, antibiotics, and diet changes, high fiber later. But severe cases need hospital care or surgery for complications like abscesses or perforation. So, symptoms. Sudden, oftentimes intense pain, sakit. Sudden pain, often intense in the lower left abdomen. Fever and chills. Nausea or vomiting. Bowel changes, constipation or diarrhea, and abdominal tenderness. Okay? So, causes. Ang causes daw, yung sinasabi ng Pangulo, dahil daw sa nagkakaedad, dahil daw sa stress. Ang sinasabi naman dito is hindi. Ang causes is low fiber, high fat, Western diet linked to tuberculosis, lifestyle or is obesity, smoking, certain medications, and nagka-infection, bacteria leaking from perforated pouches. So, dahil sa lifestyle, kaya nagkakaroon ng diverticulitis kasi nga low fiber. Kaya ito, konting health tips na lang. Sana nga, ganito lang ang kalagayan ng Pangulo. Huwag naman kayong matuwa na something bad mangyayari sa Pangulo na parang alakara bibid na naman yung wish, it may come true. Huwag naman.
So, para makaiwas tayo ng ganyang sakit, kumain tayo ng pagkain na high in fibers. Saan makukuha ang fibers? Usually fruits and vegetables. Kaya ako, yan din ang nararamdaman ko kasi masarap kumain ng karne. Yung mga burger, yung mga western diet, masarap. Bakit? Kailang paminsan-minsan ako kasi kung mag-indulge ako sa aking sarili na kakain ako ng mga western diet, hirap na hirap akong magbawas kasi kulang ako ng fiber. Kaya everyday I see to it, tatanungin, anong gulay natin? Kung wala, tatakbo na lang ako sa labas kahit anong makuha ko dyan. Talbos ng kamote, malunggay, kahit ano dyan. Basta may gulay ako. And then, maliban sa gulay, I see to it na I ate fruits every day. Dahil sa sinusunod kong ganyang disiplina sa pagkain, sawa ng Diyos, yung aking bowel movement, maganda. Medyo, yung paglabas ng pagbawas, bowel movement, sinasabi na once a day is normal. Sa akin, kung depende sa fibers na makain ko. Example, makakain ako ng dragon fruit. Yun po, napakadami ang fibers ng dragon fruit. Kaya magiging madalas yung pagbawas, madali. Kaya importante talaga ang fiber. So, may sinasabi rin ni, pangalan nito, Dean Chase, iba, Amerites. Yung parang hindi daw makatulog-tulog dahil sa stress. I don't know kung ano ba talaga, but salamat naman at nasa magandang kalagayan na ang Pangulo ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.